Hi guys. Uh, Hi guys. Good day sa inyo. Guys, meron tayong gagawin na Dell laptop. Yung size nito is 15.6 yung ano niya, LCD niya. Dell Inspiron. Guys, ito tuturo ko sa inyo kung paano di-disassemble to. Tapos kung paano siya i-upgrade ng SSD. Ito working naman siya, kaya lang gusto nung customer natin ipa-upgrade ng SSD para bumili siya. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-disassemble at i-upgrade ng SSD itong laptop na to. Tara guys, umpisahan na natin. So una pala, ito meron siyang mga ano dito. Meron siyang mga screw dito sa likod. Ito. Tatanggalin natin siya. So ito natanggal ko na guys, yung mga screw niya rito. Kung makikita nyo, meron siyang mga screw rito sa ito. Tapos yung battery niya, ganito lang to. Meron siyang parang ano rito, meron siyang pinaka-arrow. So slide nyo yung arrow niya, tapos hilayin nyo papunta sa inyo yung battery. So ayan. Okay. So, check nyo lahat ng mga butas na to na may mga tornilyo sila. Tapos, pagkatapos nun, hilayin nyo tong pinaka DVD drive niya. Actually guys, to na meron siyang tornilyo sa loob Tinanggal ko na siya. So, ito, tatanggalin nyo. Tapos, dito sa ano niya, meron siyang pinaka tornilyo rito. Pag in-insert nyo to, ayun, makikita nyo meron siyang pinaka-lock dito. So, screw nyo siya ng tornilyo. Pero ngayon, natanggal na natin yung tornilyo. So, hihilayin nyo na natin siya. Ayan, so tatabi muna natin. Tapos dito, hindi natin basta-basta matatanggal to guys. Kung hindi natin ipupull tong keyboard nya. So, gagawin natin, tatanggalin natin tong keyboard nya. So, gagamit kayo ng pang-pry. So ito, kung makikita nyo, meron silang pinaka-lock dito. Ito siya, saka dito. So gagawin nyo lang, i-insert nyo pinaka-pry, tapos yan. So i-clip nyo siyang ganyan, tapos gaganyanin nyo siya, yan. Yun. Yan. Tapos sa kabila, yun. Tapos pag na ano nyo na dito, gagawin nyo, slide nyo papunta ron, yan. Tapos meron siyang pinaka ano rito guys, pinaka flex dito. Ito siya, ito yung flex nya. So gagawin nyo, i-flip nyo yung pinaka lock nya, yung lock nya rito. So yun, ayun. Tapos tapupull nyo siya. So, ito yung pinaka-flex niya. So, pag magpapalit kayo ng keyboard guys, ganito lang din siya. So, buong keyboard to, tapos isa lang yung flex niya, pinagpapasukan. Kaya lang, iba-iba rin klase yung mga laptop ngayon guys, lalo na yung mga latest. Medyo naka-attach na mismo sila sa panel nung mismong board nyo. Panel mismo nitong laptop. Kaya minsan kailangan baklasin, tapos tutuklapin yun. So, kailangan na medyo medyo masigasig na trabaho. Pero ito guys, madali lang to. Dahil yung mga lumang laptop nun, medyo madali silang i-pull. Pero minsan, same procedure lang din yung iba. Okay. Ngayon, proceed na tayo. Dito kung makikita nyo, meron pa silang screw rito, dito, saka dito. So ito wala nang tornilyo tong isa, pero ito meron pa. Yan. Tapos dito kung makikita nyo, meron silang mga flex. Itong flex na to, para dito sa power to. So gagawin nyo, ipip-flip nyo yung lock nya, tapos hihilayin nyo. Tapos ito naman sa mousepad nya, gagawin nyo, ipip-flip nyo, tapos hihilayin nyo. Yan. Ito naman do sa pinaka charging nya.
Tama ba? Hindi. Doon sa pinaka USB niya. Ito meron siyang additional USB rito na USB saka yung pinaka earphone niya. Earphone socket. Okay. Ayan. So, pagkatapos nito na ano na natin, gagawin nyo, saan ba? Saan na ba tayo? So, i-ano muna natin, i-close natin. So, meron siyang pinaka-ano rito, guys. Dito, meron siyang pinaka-lock din dito. So, magkaiwalay ito. Magkaiwalay ito. Itong buo na to. Dito sa gilid niya. Ito. Pero, try muna natin tanggalin dito sa, ano. So, gagamit kayo ng pampray. So, ipapasok nyo yung tong ano, so, papasok nyo tong knife na to. Yan. Sa gilid. Daan-daanin nyo lang, guys, ha. Pag yung nag-flip kayo, baka kasi may mabigla nyo, masira nyo yung pinaka-housing nyo. So, yan. So, na-pull na natin siya. Ayan. So dito, ito yung pinaka hard drive niya nandito sa loob. So medyo complicated to dahil kailangan mo nang baklasin lahat bago natin makakita yung pinaka hard drive niya. Okay. Tapos ngayon gagawin natin, may mga screw siya. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Titingnan nyo lang din. Visible naman sila na makikita nyo na ayun, nakascrew sila. Tapos kung gusto nyo na rin linisin yung laptop nyo, malilinis nyo na rin siya. Ayan. Tapos dito meron din siyang tornilyo. Ito kaya pinapa-upgrade ng SSD, sobrang bagal daw. Maski na bagong reformat, ganun pa rin. Sobrang bagal. Ito meron silang pinaka ano rito. So, parang sensor to. So, ipiflip nyo lang ganyan. So, itatabi nyo. Kung hindi naman tatamaan sa pagtanggal nyo nito, tabi nyo na lang banda sa malapit sa kanya para natatandaan nyo. Tapos, meron siyang speaker. Itong socket na to, speaker to, tatanggalin nyo lang siya. Tapos, dito na tayo. So, dito gagawin natin, paano ipupul tong LCD nya. So, gagawin nyo, meron siyang socket dito. So, parang ganito siya. Ayan. So, hihilayin nyo siya patras papunta ron. So, pero bago natin i-ano yun, kailangan, tanggalin muna natin tong pinaka, ano niya, screw niya rito, para dito sa LCD. Para mas madali siyang i-pull. Tapos yung mga screw, tatandaan nyo lang kung saan nyo nilagay. Para hindi kayo mahirapan maghanap, mamayang ibabalik nyo na. Tapos mas maganda kung pag nagtatanggal kayo, i-video nyo para mas madali nyong matandaan. Ito na. So, ayan. Tapos, pwede nyo nang hilahin tong LCD. So, ito meron siya pinaka parang ano rito, pinaka bracket niya. So, pwede nyo siyang i-push. Dito, yun, no? Ayun. Pupush nyo siya, yan. Yun. Tapos, ipupull nyo, itataas yung ganyan. So, nataas na. Tapos, ito,
usually palagi yung mga LCD may kasama silang wire, dalawang wire na malit. Ito yung mga ano nila, Wi-Fi cable. So gagawin nyo, tatandaan nyo yung kulay niya kung saan nyo in-insert itong ano, itong white saka yung black. So ayan. Gagawin natin, ipapagpag ko muna siya. Sobrang dumi oh. Yan, tapos na natin. So try natin siyang try natin siyang iangat. So yan. So dito sa likod wala naman siyang screw. So check nyo lang din kung meron siyang anong screw para hindi nyo medyo malapak yung board niya. Yun. Ayun. Yan, nataas na natin siya. So yun, eto na yung pinaka hard drive niya. So nakatago siyang gusto. So gagawin nyo, minsan linisin nyo na rin tong heatsink niya. Tapos minsan guys, dito sa heatsink niya, ito makikita nyo, tuturo ko na rin paano lilinisin tong pan. Maski nakikita nyo walang dumi dito. So gagawin nyo, meron siyang mga screw malilit dito. I-try nyo siyang buksan. Tingnan nyo kung meron siya nakaharang na dumi rito. Kaya minsan nag-iinit siya. So tingnan natin siya. So try natin. So maliliit lang yung mga screw nito. Itatabi nyo. Yan. Actually guys, yung focus natin talaga itong hard drive niya. Pero nandito na rin tayo. Isama na natin sa pagre-repair ng laptop ni sir. Yan. So na-flip na natin siya. So tinatamaan yung natin. Sorry tinatamaan itong camera. Ayan. So gagawin natin ito rin. So isama na natin to. Ito yung pinaka processor niya. So yung processor, tinatransfer yung init papunta rito, dito sa heatsink. Tapos yung pan, iniikot niya to, bubuga niya palabas. So ayun. So dito meron siyang power cable yung pan natin. So ayan. Tatanggalin lang natin yung pinaka-socket niya. So pwede na natin siyang hilahin. So ito na siya, yung pan natin. So gagawin natin to. Dito natin siya tatanggalin, yan. So iangat natin. So yun Ayan So yung dumi naka-stack na dito guys Diba? Tama tayo. Kaya na to, free na sa paggawa natin. Tingnan nyo, paano pa lalabas yung hangin dito kung na to, cotton na. Para siyang cotton dirt, hindi siya cotton candy. Okay, so gagawin ko, papagpag ko muna siya. Kuha tayo ng trash can.
Yan. Yun. So, malinis na to. Nakita nyo? Malinis na. So, ngayon, proceed na tayo. Ibabalik na natin siya. Ito. So, gagawin natin, babalik ko yung mga screw niya. Guys, ano lang din, minsan, tsaga-tsaga lang din sa paggawa. Lalo na kung hindi nyo hilig to, pero kailangan nyo magawa yung mga gamit ng anak nyo, gamit nyo. Kailangan nyo lang talaga ng tools. Tapos, yung pagki-cleaning siguro pwedeng magawa nyo. Pero yung mga, di ba, hindi kayo sanay sa program, talagang kailangan nyo talagang ipagawa sa mga technician. Ayan. So, yan, at least nakita nyo kung paano din lilinis tong pan. So, nakikita natin malinis pero marumi pala. Okay. Tapos, ano na natin siya, ibabalik. So, dito, meron din siyang heatsink. Ayan. Ito, medyo pwede pa to. Dumidikit pa naman yung init niya. Pupunta rito sa heatsink. Tapos, dadalhin dito. So, ibubuga niya. So, gagawin natin, ipipre ko na rin sa customer natin to. Lalagyan ko na siya ng bagong thermal. So, gagawin natin, lilinisin ko muna. Lilinisin ko muna ng konti para so gagamit lang kayo ng tissue, tapos lagyan nyo ng konting alcohol. So ito, yan. So makikita nyo kung makintab na siya. Ito rin, medyo tatanggalin nyo na to. Yan. Okay. So, tapos lalagyan natin siya ng bagong thermal. Ayun. Pag naglalagay kayo ng thermal, hindi naman kailangan sobrang dami. Yung konti lang. Okay na yung konti. Basta't importante, meron siyang attachment do sa heatsink papunta do sa processor niya. Okay. So, ayan. Tapos, i-close na natin siya. Guys, ito, dual tutorial na to para sa mga how to clean laptop and how to upgrade. How to clean, how to disassemble, how to upgrade, di ba? So, ayan. Yan. So, palagay ko nito, press ko yung laptop ni sir nito para na overall siya. So, ngayon gagawin natin, ito na. Ayan. So, meron pala siyang tornilyo dito. Hindi natin mabubunot ito. Meron siyang tornilyo dito. Tornilyo 1, 2. Dalawa lang. 1, 2. Guys, kung nagugustuhan nyo yung natin, yung panunod, tapos na hanggang rito, nakaabot na kayo, pakitulungan nyo yung munting channel natin, guys. Paki-like, tapos subscribe nyo yung channel natin. Para sa susunod na may tutorial tayo, updated din yung YouTube video nyo. Yan. Tapos ipupull nyo pa atras. Yan.
So, gagawin natin, tatanggalin natin to. Ito. Para yung bagong SSD niya. So, yung gamit nating SSD guys, ito. Kingston siya. So, yung pinili ni sir, 120 gig lang. So, 120 GB. Ito. Ngayon, kung paano siya yung hulma nito, halimbawa, ayan, ganyan siya. May socket sa doon. Tapos, ganyan nyo rin siya ikakabit. So, tatanggalin nyo to. Ililipat nyo yung pinaka-bracket niya rito sa bago. So, gagawin natin. Dahan-dahan na lang natin. Hindi natin tatanggalin yung kabila hanggat hindi muna natin nakakabit tong isa. So, ito. Yun. So, yan. Natanggal na natin. So, para hindi tayo magkamali, kabit na natin muna to. Ayan. Ay, hulma ba siya? Hindi yata hulma to. Alaya. Yun, hulma siya. So, tapos yung isa naman. So, ayan, nakakabit na natin. Tapos ito naman isa. Dito. So, ito naman ang kabila. Tapos, paano nakatanggal dito? Ganun nyo rin gagawin yun. So, nakaganyan siya. So, ganyan. Okay. So, shortcut ko na. Ito, nakakabit na natin siya. So, ngayon, gagawin natin, i-insert na natin siya sa board. So, yung board niya, makikita niya, meron siyang hulma rito na malaki, maliit, na, shape. So, gagayahin nyo lang din yon. So, ito, i-insert nyo siya. Ayan, na-insert na. So, ito guys, pwede nyo rin kayong mag-upgrade ng RAM. So, meron pa siyang slot dito na isa pa. So, ito, meron din siya dito. Okay. So, paano ina-upgrade yung RAM? So, gagawin nyo, i-flip nyo lang yung magkabilang side na to. Yan. Hilahin nyo. Yan. Tapos, pag bibili kayo, ito, DDR3 to. So, iba-iba kasi yung mga RAM din. Hindi basta-basta RAM pwedeng gamitin. So, gagawin natin, lilinisin na natin to para sure ball. Sure ball siya na mag-okay yung RAM natin. So, ayan. So, insert nyo lang. So, meron siyang pinaka-hulma rito, yung clip niya. Ayan. So, ayan. Ready na. So, ngayon, itong, niya, meron siyang socket dito sa pan niya. So, ibabalik nyo lang din to. Okay. So, ngayon, ready to go na tayo. Ibabalik na natin to. So, tatabi muna natin to. So, gagawin natin, medyo linisin natin ng konti. Medyo luma na yung laptop ni sir eh. So, tapos, ayan. Lalagyan natin pala ito ng yung mga screw niya. Pinaka-lock. So, nakakalimutan natin binalik. So, para hindi siya, halimbawa, mabunggo man siya, hindi mag-loose yung pinaka-hard drive niya. SSD niya pala, sorry. Hello. So, ito na.
So, nakakabit na natin yung dalawang lock niya. So, ngayon, ano na natin siya, i-assemble na natin siya. So, makikita nyo dito yung heatsink niya. So, meron siyang butas dito para labasan ng heatsink. So, gagawin nyo, ito guys, may mga socket siya rito, no? So, socket din to. Dito nyo rin siya isasakit. Pati rin dito, meron siya. So, pagkabit, pag ganyan lang naman. So, hindi na mahirap. So, ayan. Okay. So, ito guys, na-insert na natin. Tapos, itong dito, meron siyang sensor socket. Ayan. Tapos, palit nyo na rin yung speaker nya. Okay. So, ayan. So, next step tayo. Ito na. So, babalik natin tong LCD nya. Ito guys, kung hindi kayo nagsasawa nanonood nito, subscribe nyo naman yung channel natin guys, yung munting channel natin, para medyo dumami tayo. Sana matulungan nyo ako, makatulong din ako sa inyo. God bless sa inyo guys. Keep watching tayo. So ngayon, i-insert nyo lang din yung tinanggal nyo kanina, yung pinaka LCD socket nya rito, papunta sa board. So ito siya, yan. So ito, i-insert nyo lang. Yun. Yan. So tapos dito meron siyang yung wifi nya, wifi cable nya. So meron din siyang pinaka parang maliit na socket dito. So insert nyo lang siya, yun. Kiklip nyo lang. Ito pala yung wifi nya guys, parang adapter to wifi. Imbis na 'di ba meron tayong wifi receiver, ito yung pinaka wifi receiver natin. So ayan, ano na natin, so lalagyan natin siya ng mga screw. 'Di ba yung kanina tinanggal natin dito. Ito guys, patapos na to. So gagawin natin, ibabalik na natin pati itong pinaka frame nya. So, paano nyo tinanggal kanina, ganun nyo lang din ibabalik. Diba, naka-video to kanina. So, panuorin nyo lang yun. So, yan, so shortcut na natin siya. Ito guys, ano na siya, assemble na siya. So, gagawin na natin, i-upgrade na lang natin siya ng, ayun. So, open na bigla siya. So, gagawin natin, i-reformat na natin itong bagong OS nya. So, yun guys, ganun lang. Ngayon, yung pagre-reformat ng bagong SSD nya, meron tayong naka-upload doon. So, panoorin nyo na lang. So, yun guys, see you. Thank you for watching. God bless.